pa rin nabubura sa alaala ni Danica ang mga katagang binitawan ni Lorenzo laban sa kanya. Pinagsisihan kong pinakasalan kita, isa ka palang walang silbing babae. Kaya nga ako nag-asawa para bumuo ng isang pamilya. Kung kaya, papaano ako makabuo ng pamilya ngayon kung ang asawang pinakasalan ko, isa palang baog, inutil. Mga salita na parang singtalim ng kutsilyo na tumarak sa puso ng babae. Matapos mapasa kamay ni Lorenzo ang mga test results na nagpapatunay na si Danica ay isang baog, kaagad nang nag-file ng annulment paper si Lorenzo. Wala siyang pakialam kung mahimatay man ang babae sa gitna ng hearing. Malay ba niya kung umaarte lang ito? Ang mahalaga sa kanya, matapos na ang hearing at tuluyan ng maghiwalay ang landas nila ni Danica. Isang taon pa lang silang nagsama, ngunit ang sobrang pag-atat ni Lorenzo na magkaanak ay siyang nagtulak sa kanya upang lumapit sa kanyang kaibigang doktora, kung saan may lihim palang pagtingin sa kanya. Siya si Ayla Madrigal, isa sa mga malapit na kaibigan ni Lorenzo, si Doktora Madrigal. Si Doktora Madrigal ang gumawa ng paraan para lumabas sa test result na si Danica ay isang baog. Ganun na lang ang panggigigil ni Lorenzo na palayasin si Danica sa kanilang tahanan aura mismo dahil sa sursol ni Doktora Ayla. Napaluhod na nga si Danica sa pagmamakaawa na sana'y pakinggan muna siya ng asawa kahit ilang sandali lang. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Lorenzo. Kahit may sakit na nga ang babae, pinilit pa rin niyang dumalo sa hearing para lang makita ang asawa at nagbabaka sakali na sana'y bibigyan siya ng pagkakataon para makausap ito. Subalit, isang malaking kabiguan lang ang natamo niya. Kitang-kita pa sa mga mata ni Danica kung papaano alagaan ng doktora ang kanyang asawa, na para bang siya ang tunay na asawa nito. Doon na tinuldukan ni Danica ang kapiranggot na pag-asa na magkakabalikan pa sila ng asawa. Masasabi niyang game over na. Wala na siyang lakas para lumaban pa. Para saan pa? Nagdesisyon si Danica na bitawan ang asawa kahit alam niyang malakas sana ang laban niya sa pagkakataong iyon, dahil ang hindi alam ng kabilang kampo na siya ay nagdadalang tao. Siyempre, si Lorenzo ang ama. Nagtataka pa nga si Lorenzo dahil sa biglang pagbabago at pananahimik ng babae. Well, in fact, nahalata na ang pagmamadali ng babae na matapos ng hearing. Ang tuluyang pananahimik ng babae at walang reklamo, patunay lang na atat na rin itong makalaya mula sa kanya. Dahil sa pera at impluwensya, madaling napawalang bisa ang kasal nilang mag-asawa. Doon na pumasok ang kutob ng lalaki, hindi kaya dahil sa health condition ng babae, kaya ito nagmamadali na matapos ng kaso. Dahil sa nakikita ni Lorenzo, pumapayat at namumutla ang dating asawa. Hindi may pagkailang may sakit talaga ito. Doon na tinubuan ng konsensya ang lalaki. Lihim siya nag-alala sa dating asawa. Subalit dahil sa pride, mas pinili na lang niyang manahimik at nagkunwaring walang nakita. Tuluyan ang naputol ang tali na nag-uugnay sa kanilang mag-asawa. Matapos ang ilang hearing, pareho na sila ngayong malaya sa isa't isa. Bigla na lang naglaho si Danica after the last hearing. Panghihinayang na lang ang bumakas sa mukha ng lalaking si Lorenzo matapos malaman na nakaalis na pala si Danica. Kung kailan na natupad na niya ang pangarap na makalaya mula sa asawa, saka pa siya ngayon nakaramdam ng panghihinayang. What if pinakinggan niya noon ang pakiusap ng dating asawa? Ano kaya ang gustong sabihin nito sa kanya? Katanungan na nananatili na lang tanong dahil ang taong tanging makakasagot sana ay naglaho na.
na kahit ang kaibigan nitong si Elfie na isang teacher din ay wala na ring alam kung nasaan na ngayon si Danica. Sayang Lorenzo, kung sana'y nakipag-usap ka na lang noon kay Danica, hindi sana kayo aabot sa ganito. Well, obvious naman, nagpadala ka sa sulsol ng ibang tao. May himig na pagkainis na wika ng kaibigan ni Danica na si Elfie. Alam ni Lorenzo na si Ayla ang tinutukoy ni Elfie. Sad to say, pero mukhang tinamaan si Lorenzo doon. Dahil sa mga pagkakataong iyon, si Ayla lang ang pinagkikinggan niya. Payo ng doktora noon, huwag hayaang makausap si Danica dahil sariwa pa ang nangyari. Baka magkakasakitan lang daw silang mag-asawa. Aaminin niya na sa mga panahong iyon, sobrang bigat lang talaga ang kanyang nararamdaman. Hindi alam ni Lorenzo na kaya ginagawa ni Ayla iyon upang tuluyan ng magkahiwalay ang dalawa at mapapasa kanya na ang lalaki na noon pa man iniibig niya na. Natatakot siya na sa oras na magharap ang dalawa, muling makaramdam ng awa ang lalaki sa asawa at baka kung magkabalikan ang mga ito, magkakaanak na. Dahil ang totoo, hindi naman talaga baog si Danica. Hindi sukat akalain ni Lorenzo na makadama siya ng ganitong pangungulila sa dating asawa. Kahit pinagduldulan na nga ni Ayla ang sarili para makatulong lang na makalimutan ang babae, pero patuloy pa rin sa pagtanggi si Lorenzo. Sa katunayan, pumayag na nga itong gamitin ng lalaki para lang makalimot, pero wala pa rin pinagbago dahil si Danica lang ang nag-iisa at bukod tangi para kay Lorenzo. Sumambulat kay Danica ang nakagigimbal na katotohanan sa yugto ng kanyang pagbubuntis. 5 buwan ang tiyan niya at eto ang nalalaman niya sa pamamagitan ng ultrasound na isinasagawa. Triplets ang kanyang dinadala. Yes, 3 ang batang dinadala niya ngayon sa kanyang sinapupunan. Kaya naman, kailangan niya munang tumigil sa pagtuturo dahil na rin medyo may kahirapan ang pagbubuntis niya. 3 ba naman ang laman ng tiyan niya? Mabuti na lang may konti pa siyang ipon para makapag-umpisa ng kahit maliit na negosyo man lang. Yun muna ang pinagkakaabalahan ni Danica habang siya ay buntis pa, lalo pa at mag-isa lang siya sa probinsya. Pinili niyang tumira at namuhay ng tahimik sa probinsya para makalimot. Salamat sa mabait niyang nanay at ngayon sinasamahan siya. Ang nanay niya na ang nag-alaga sa triplets niyang apo habang si Danica naman bumalik na sa pagtuturo para makapag-ipon dahil hindi biro ang magpapalaki ng triplets, lalo pa at solo mother siya. Naiintindihan naman ni Janela ang kalagayan ng ate niya. Walang problema sa kanya. Kung mag-isa lang siya sa edad na 14, kaya niya na ang kanyang sariling mag-isa. Kasama naman niya ang kanyang kapitbahay at kababata na rin na si Marisa. At isa pa, once a month naman umuwi si Aling Ason para tingnan ang bunso niyang anak. May pensyon naman silang natatanggap mula sa namayapa niyang asawa. Malaking tulong iyon para sa pag-aaral ng bunso niyang anak na si Janela. Labis na ipinagpapasalamat niya at lumaking healthy ang mga ito. Ngunit nakakadismaya lang dahil kamukha ang 3 ng dati niyang asawa. Niwala man lang nakuha mula sa kanya. Pero kahit ganon, mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Isa yon sa dahilan kung bakit hindi niya magawang ibaon sa limot ang dating asawa. Ang 3 mga bata ang siyang nagpapaalala kung papaano siya dinurog ng dating asawa niya noon. What is it, Sandro? Iritabling bungad niya sa makulit niyang kaibigan. Kung bakit ba hindi nagbabago ang lalaking ito? Ang tanda-tanda na, isip bata pa rin kung kumilos. Relax pare, I just want to tell you something. Na talaga namang magugulat ka pre. Seryosong wika nito sa kabilang linya.
na alam niyang nasa loob ito ng isang fast food chain. Kunot nung naitanong niya sa sarili kung ano ang ginagawa ng lalaking ito sa isang fast food chain na hindi naman ito mahilig kumain ng ganong uring pagkain. Dahan-dahang itinotok ng lalaki ang kamera ng cellphone niya sa tatlong mga batang nakaupo sa kabilang lamesa. "Stop this nonsense, Sandro. Inaabala mo ang trabaho ko ng dahilan dyan?" Naiinis na anas nito. Akmang papatayin na ni Lorenzo ang tawag nang magsalita si Sandro. "Kamukhang kamukha mo ang tatlong ito, pre. At alam mo ba kung sino ang kasama? Walang iba kundi ang ex-biyenan mo lang naman." Doon na napaawang ang mga labi ng lalaki dahil hindi na ito pwedeng magkakaanak. Biyuda na rin ito, matagal na. At bata pa ang kapatid ni Danica at sa tansya na mga 18 years old pa lang ito ngayon. Kaya naman, imposible na magkaroon ito ng 4 years old na anak. In fact, nag-aaral pa nga ito hanggang ngayon eh. Sa isip ng lalaki, pasimpleng kinausap ni Sandro ang tatlong bata habang wala ang lola ng mga ito. Confirm, si Danica nga ang mother ng tatlo. Doon na bumagsak ang mga luha ni Lorenzo nang sinabi ng mga batang iniwan kami ng daddy namin. Pero okay lang po, we don't need our father dahil sapat naman po ang mami namin eh. Wika pa ni Terence na siyang may pinakaseryosong aura at mukhang pinaka-matured na mag-isip sa tatlo. Naputol ang usapan nila nang dumating ang lola ng tatlo. Tuwang-tuwang nilantakan ng tatlong mga bata ang mga pagkain na gustong-gusto nila. Ang cute ng mga ito at ang behave pa habang palihim na binibidyuhan ni Sandro. Matapos doon, palihim pang sinundan ni Sandro ang mga bata at baka makita niya si Danica, ngunit wala ito. Kaagad na sinugod ni Lorenzo si Doktora Ayla na noon ay abala sa pag-asikaso ng kanyang mga pasyente. Isa itong pedya at may sarili itong pedya clinic. Matyagang naghihintay ang lalaki sa kabila ng nakakapanginig ng kalam ng revelasyon. Napapaluhan na lang ng tahimik si Lorenzo nang maalala niya kung papaano niya ilang ulit na tinanggihan ang dating asawa sa tuwing humiling ito na makipag-usap sa kanya. Ano bang nangyayari sa kanya noon? Bakit naniniwala siya sa sinasabi ni Ayla? Sobrang laki ang nagawang kasalanan niya sa dating asawa. Kaya pala ito palaging hinihimatay noon sa tuwing may hearing sila. Nagdadalang tao na pala ang asawa niya noong mga panahong iyon. Nang sinasabi naman ni Ayla, umaarte lang daw ito at naniwala naman siya. Kaya siguro hindi man lang yan nagawang maghanap ng ibang babae. Well, in fact, naroon naman si Ayla na laging handa pero talagang hindi niya kaya. Hindi ba? Kaya nga siya nagkukumahog na makipaghiwalay para makapag-asawa at bumuo ng bagong pamilya na kanyang pinapangarap. Pero sa kabila noon, magpasa hanggang ngayon na nanatili pa rin siyang single at naging cold-hearted man. Ang laki niyang tanga, sobrang tanga, tanga-tanga. Pigil ang mga luha niyang sambit sa kanyang sarili. Samantala, sobrang excited na si Ayla na malaman kung bakit napasugod ng bigla si Lorenzo sa kanyang klinik. Ni wala man lang itong pasabi. Pila tuloy ang pasyente niya. Pakiramdam ng doktora, ito na ang pinakahinihintay niyang pagkakataon dahil wala man lang dahilan kung bakit biglang naparito si Lorenzo. Maluha-luha si Doktora Ayla nang maisip kung gaano nakahaba ang panahong ginugol niya sa paghihintay na mapansin lang ni Lorenzo. Malawak ang mga ngiti ng doktora habang papalapit sa lalaking kanina pa nababagot sa kaaantay. Naupo na rin siya sa katapat kung saan nakaupo ang lalaki. Anong nangyari sa test result ni Danica 5 years ago, Ayla? Mahinahon
ngunit madiin na tanong mula sa kanina pa nagtitimpi na lalaki. Anong test result ang sinasabi mo? Nalilito, ngunit medyo kinakabahang tugon ng babae. Alam niya na may ginawa siya, but it was 5 years ago. Kasabay doon, 5 years na rin nawawala ang babae. Bakit biglang inungkat ito ngayon ni Lorenzo? Kinakabahang tanong niya sa kanyang sarili. May kinalaman ka ba sa nangyaring pamimiki ng test result ni Danica noon? Walang prenong tanong ng lalaki na noon ay punong-puno ng pang-aakusa. Halata ang pamumutla ni Ayla. Patunay lang na may alam ang babaeng ito. Ngayon pa lang, bibigyan na kita ng pagkakataong magsabi ng totoo, Ayla. Dahil kapag napatunayan kong may kinalaman ka, hindi ako mag-alinlangang sampahan ka ng kaso. Pati na ang mga kasabwat mo, sisiguraduhin kong mawalan kayo ng lisensya. Alam mo, Ayla, kung ano ang kaya kong gawin. Punong-puno ng pagbabantang salita ng lalaki. Bago pa nilisan ang klinik ng kaibigang babae. Masayang ikinuwento ng 3 bata sa kanilang mommy ang naging karanasan nila sa kanilang pamamasyal kasama ang kanilang lola Ason sa mall kanina. Kapansin-pansin ang pananahimik ni Terence, samantalang si Lawrence at Clarence ay walang mapagsidlan ang tuwa. Si Kuya Terence ba hindi nag-i-enjoy? Mahinahong tanong ni Danica sa panganay sa triplets. Si Terence ang pinakamatured na mag-isip sa kanilang 3 magkakapatid at siya rin ang itinuturing na kuya. Nag-enjoy naman po, kaya lang there was a guy. He asked about your name and our father too. Malungkot na wika ng bata. Doon na tinubuan ng kaba si Danica. Sino ang lalaking iyon? Sa isip niya. Kaya naman, pinayuhan niya ang kanyang mga anak na huwag makipag-usap sa sinumang stranger next time. Tumango naman ang 3. Siguro naman, nagkataon lang na na-attract ang lalaking iyon sa kanyang mga anak. Kahit sino naman, ma-attract talaga sa 3 niyang mga anak dahil ang gwapo naman talaga ng mga ito. At saka, ang layo naman ng probinsya nila. Imposible na may makakakilala sa kanila dito. Panggagamot niya sa kanyang sarili para na rin matahimik na ang kanyang isip. Hindi inasahang masalubong ni Sandro sa isang mall sa malayong probinsya ang 3 mga bata. Kasama si Aling Ason na nanay ni Danica. Ang mukha ng 3 mga bata ay siyang nakapagpapayanig sa buong pagkatao ni Sandro. Kilala ni Sandro ang nanay ni Danica na si Aling Ason, samantalang siya hindi na natandaan pa ng Ale. May 7 taon na rin kasi ang lumipas mula nung ikinasal ang kanyang kaibigan kay Danica. Kaya naman, hindi malayong nakalimutan na talaga siya ng matandang Ale. Tahimik niyang sinusundan ang mga ito sa isang fast food chain. Maswerte at nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ang mga ito. Naroon siya sa isang probinsya noon for a business matter. Nagtungo muna siya sa isang mall bago pa bumiyahe pabalik ng Manila para kumain sana. Pero ayun, nawala na ang gutom niya nang makita ang triplets. Hindi may pagkailang anak talaga ang mga iyon ni Lorenzo. Para kay Sandro, hindi na kailangan pa ang isang DNA test dahil malinaw pa sa isang DNA test result ang kanyang nakita. Ngunit, ang nagpapapagulo sa isip ni Sandro kung paano nagkaanak si Danica kay Lorenzo gayong isa umano itong baog base sa test result na siyang ipinakita ni Lorenzo sa korte. Hindi na natuloy sa pag-uwi si Sandro. Sa halip, inantay niya ang kanyang kaibigang si Lorenzo na ngayon ay patungo na sa probinsya kung saan naroon siya. Sabay nilang tinungo ang tahanan ni Danica. Hindi mapipigilan
ang paglandas ng mga luha ng lalaki nang makita in person ang tatlong mga bata na carbon copy niya. Oh my God! Ano itong nagawa ko? Ako mismo ang sumira sa pamilyang pinapangarap ko. Puno ng pagsisising aniya niya sa kanyang sarili. Walang nagawa si Danica, kundi ang panoorin na lang ang maladramang eksena sa pagtatagpo ng kanyang mag-aama. Pero si Terence hindi masaya sa nangyayari. Kahit kailan, ang batang ito sobrang matured na ang isip. Nararamdaman ng bata kung gaano naghirap ang nanay niya noong ipinagtabuyan ito ng kanyang ama, base na rin sa naririnig niyang pinag-usapan ng kanyang mga magulang. Samantalang ang dalawang mga kapatid niya, masaya lang dahil meron na silang matatawag na daddy na siyang maipagmamalaki nila sa kanilang mga kalaro at sa kanilang mga kaklase. Samantalang si Terence, nahahalata talaga ang sama ng loob sa kanyang ama. Kahit anong pangako pa ni Lorenzo na babawi at hindi na mauulit pa ang ginawa niya, pero nananatili pa ring mailap ang bata. Kung kailan niya matatanggap ang kanyang ama, walang makapagsasabi. Patuloy lang sa panliligaw si Lorenzo sa kanyang mag-iina, lalong-lalo na kay Terence. Sinisikap niyang bumawi, pati na kay Danica. Para kay Danica, kahit ilang beses pang matanggalan ng lisensya ang mga taong sangkot sa pamimiki ng test result, pero nangyari na. Hindi na maibabalik pa ang nangyari. Ang kailangan lang ni Danica ngayon ay ang tamang panahon para tuluyan ng maghilom ang sugat. Dito na masusubo kung gaano talaga kaseryoso ang lalaki na bumawi. Patuloy ang paglipas ng mga araw hanggang sa umabot na ng taon. Si Terence na rin mismo ang nakiusap sa kanyang mommy na patawarin na ng tuluyan ang kanyang ama. Sobrang laki ang pasasalamat ni Lorenzo sa panganay niyang anak sa pagbibigay sa kanya ng isa pang pagkakataon. Ilang buwan ang lumipas, muling ikinasal ang dating mag-asawa. Sa paglipas ng ilang buwan, muling nagsilang si Danica ng isa pang babae na itinuturing nilang prinsesa ng kanilang pamilya. At ang pinakamamahal nilang mommy na si Danica ay ang nag-iisa nilang queen sa kanilang pamilya.